2 araw bago ang Pasko bumagsak ang isang anghel mula sa langit ng Los Angeles at nagtago sa isang eskinita kung saan tinanggal nito ang kanyang pakpak. At habang nakabukas ang kanyang sugat pumasok ang anghel sa gusali ng pulisya at ginamit ang first aid kit sa banyo upang takpan ang butas sa kanyang likuran at pagkatapos ay pumunta sa bodega para kumuha ng maraming armas. Ngayon na mayroon na siyang sapat na baril para sa isang hukbo ang makalangit na nilalang ay sinira ang isang pader at lumabas sa gusali habang dumaan ang sasakyan ng pulis at nagpilit sa mga opisyal na bumaba sa sasakyan at lapitan ang lalaki. At dahil walang alam sa kung ano ang nangyayari inutusan siya ng opisyal na bitawan ang kanyang bag at ang isa sa kanila ay lumapit sa kanya upang arestuhin ito ngunit inatake ito ng anghel na ginawa siyang isang bihag. At sa mga sandaling yun ang isa pang pulis ay nagsimulang magpumiglas hanggang sa siya ay sinapian ng isang supernatural na nilalang. At sa loob ng katawan ng opisyal nagtanong ang espiritu kung bakit hindi sinunod ng anghel ang utos sa kanya at sumagot ito na mula ngayon ay gagawin ito ang kanyang gusto kung saan nagsimula ang isang palitan ng putok na nagtapos sa kamatayan ng 2 pulis. At sa isang lugar sa disyerto sinubukan ni Bob na paandarin ang TV habang ang ilan sa kanyang customer ay naghihintay na ayusin ang kanilang mga sasakyan. At sa kalsada isang manlalakbay na nagngangalang Kyle ang sumusubok na basahin ang mapa ng rehiyon nang makarating ito sa restaurant ni Bob at napagtanto na naliligaw siya. At dahil gustong malaman ang direksyon lumapit ito sa kainan at humingi ng tulong sa waitress na si Charlie na nasa labas. At nang makita nito kung saan siya pupunta sinabi sa kanya ng babae na mahigit 80 kilometro na siyang naliligaw at magagamit nito ang telepono kung may nais siyang tawagan. At sa loob ng restaurant nilapitan ni Kyle si Bob para magtanong tungkol sa telepono hanggang siya ay nag-ambala ni Howard isang lalaki na naglalakbay kasama ang kanyang asawa at anak at gustong malaman kung kailan aayusin ng mekaniko ang sasakyan. At sa garahe si Jeep ay gumagawa ng isang pansamantalang duyan para sa sanggol ni Charlie nang dumating si Bob upang tignan ang kotse ni Howard. At dahil napagtanto na ang kanyang anak ay gumagawa ng ibang bagay nagalit si Bob at sinabi na si Charlie ay hindi niya pananagutan ngunit kahit hindi siya ang ama ng bata si Jeep ay nagkakaroon ng mga bangungot tungkol sa babae at sa sanggol sa loob ng maraming linggo at nagkakaroon ng matinding pagnanais na protektahan sila. At kahit pa naiintindihan nito ang nararamdaman ng kanyang anak sinabi ni Bob kay Jeep na mag-focus ito sa trabaho at hiniling sa kanya na ayusin ang sasakyan bago pa maggabi. At dumiretso sa loob upang bigyan ng katiyakan si Howard ngunit sa sandaling pumasok nakita ni Jeep ang 2 malaking sandstorm na paparating mula sa magkabilang panig at isang bagay na lubhang kakaiba. Habang sinusubukan ni Bob na paganahin ang TV at lumitaw ang isang imahe at nagsasabing mayroong emergency na sitwasyon ngunit dahil walang karagdagan na tagubiling hiniling nito sa kanyang cook na tignan kung ano ang nangyayari sa radyo at tila nagluloko din ito. At sa likod ng establishmento si Kyle ay nasa telepono kausap ang kanyang ex-wife nang biglang mawala ang signal at nag-iwan sa lahat ng tao sa lugar na ganap na walang connection. At dahil nag-aalala nagsimulang magtaka ang mga tao at sinabi ni Bob na titignan nito ang kanyang anak kung alam ito ngunit nagsalita si Kyle tungkol sa telepono at si Sandra ay nagsimulang mawalan ng pag-asa. At habang inaayos ni Jeep ang sasakyan sa garahe isang matandang babae ang dumating sa kainan at naglalakad kasama ang kanyang walker at pinagsilbihan nito ni Charlie. At matapos na pumunta ang waitress sa kusina nagpakilala ang matanda na si Gladys at nagsimulang kausapin si Sandra. At sinabi sa kanya ng babae na walang signal at tinanong ito kung may alam siya tungkol sa nangyayari sa labas ngunit sumagot ang matandang babae na matatapos din ang lahat at tinapos ang kanilang pag-uusap. At sa mga puntong ito tinapos ni Jeep ang pagsusuri sa sasakyan ni Howard at sinabi sa kanyang ama na wala itong makitang anumang problema kaya ang sira ay malamang nasa gitnang computer. At dahil wala silang kagamitan upang suriin ito inimungkahi ng lalaki na tumawag ng tow truck at dalhin ng pamilya sa susunod na lungsod ngunit dahil wala silang signal malabo itong mangyari. At sa lamesa dinala ni Charlie ang hilaw na karne kay Gladys na nagtatanong ng marami tungkol sa sanggol at sinabing masusunog ito sa lalong madaling panahon. At dahil nagalit sinabi ni Charlie sa matandang babae na pumunta ito sa impyerno at lumakad papalayo sa mesa at iniwan ang matanda. At dahil hindi natuwa sa sitwasyon sinubukan ni Sandra na kausapin ang matanda na nagsimulang murahin siya ng walang dahilan na ikinagalit ni Howard. Upang ipagtanggol ang kanyang asawa pumunta ang lalaki kay Gladys at inutusan siyang humingi ng paumanhin sa mga sinabi nito ngunit sa halip ang matandang babae ay tumalon sa kanyang leeg at pinunit ito sa isang kagat. At sa takot inihagis ng cook ang kawali na tumama sa leeg ni Gladys ngunit nanatiling nakatayo ang babae na parang walang nangyari at tumakbo patungo sa bintana at umakyat sa kisame na parang insekto.
Kinuha ni Bob ang kanyang shotgun at nagsimulang bumaril sa matandang demonyo ngunit hindi niya ito matamaan at pinatumba siya nito at nahulog ang baril sa paa ni Jeep. At dahil sa takot kinuha nito ang baril at tinutukan si Gladys ngunit kahit na lumapit ito wala itong lakas ng loob na bumaril at nauwi ito sa pagligtas sa kanya ni Kyle na binaril ito ng 3 beses gamit ang kanyang baril. At matapos ang nangyari nagtungo si Gladys sa kanyang asawa at humiling ng tulong na pigilan ang pagdurugo at dalhin ito sa ospital ngunit habang papalapit sila sa sandstorm napansin ni Audrey ang ilang ingay at napagtanto na maraming langaw ang pumasok sa aircon dahil ang sandstorm ay isa talagang malaking kayeg ng mga langaw. At dahil hindi magawang magpatuloy bumalik ang grupo sa resto kasama ang ulap ng mga langaw at pumasok sa loob upang mag-isip kung ano gagawin sa katawan ni Gladys at nagpasya na ilabas ito para sa kanilang kaligtasan. At sa sandaling mawala ang mga langaw dinala nila ang katawan sa paradahan nang mapansin nila ang isang sasakyan ng pulis na paparating. At dahil dito si Bob at Kyle ay nakahinga ng maluwag hanggang sa napagtanto ni Jeep na ito ay isang LAPD na sasakyan na nagpalito sa lahat. At dahil sa takot na maaaring tulad ito ni Gladys kinuha ni Bob ang baril at itinutok ito sa lalaki sa sandaling bumaba ito ng sasakyan at inutusan ito na ipakita ang kanyang ngipin upang makita nila kung katulad ito ng matandang babaeng sinapian. At matapos na kumpirmahin na isa siyang normal na tao tinanong ni Bob ang lalaki kung ano ang kanyang pangalan at natuklasan na siya ang Angel Miguel at dahil hindi naniniwala tinutok nito ang baril at inutusan itong sabihin ang totoo ngunit madali lang siyang nadisarmahan ng anghel at itinutok ang armas sa kanyang ulo. At matapos ang ilang segundo sinabi ni Miguel na wala na siyang oras at ibinalik ang baril kay Bob at sinabing kakailanganin niya ito. At dahil medyo misteryoso ang bumagsak na anghel ay kinuha ang baril mula sa sasakyan at binigay ang mga ito sa bawat tao sa restaurant lalo na si Charlie at binalaan niya itong umiwas sa anumang gulo. At kahit pa hindi nila alam ang nangyayari napansin ni Bob at ng iba pa ang isang bagay na papalapit at bumalik sa loob ng resto upang maglagay ng mga harang sa lahat ng lagusan upang mahirapan pumasok ang iba pang tao na sinapian. At sa gabi ang bawat isa sa mga nakaligtas ay nasa kanilang mga poste nang ang kuryente ay naputol na nag-iwan sa kanila ng labis na kadiliman. At dahil alam na malapit na ang mga nilalang dinala ni Miguel ang mga lalaki upang magbantay sa bubong at iniwan si Jeep sa baba upang bantayan ang mga babae. At matapos ng paghihintay dumating ang isang ice cream cart at tila kampante si Kyle sa pag-aakalang wala lang ito ngunit nang lumabas ito ng sasakyan ang lalaki ay nagsimulang humaba at tumakbo patungo sa kanila. At dahil handa pinaputukan ni Miguel ang mga lalaki ngunit nang sa tingin nila na tapos na ito 12 ng sasakyan ang papalapit at ang grupo ay nagsimulang magpaputok at nagawang pasabugin ang ilan sa mga sasakyan. At sa kabilang panig ng kalsada nakita ni Miguel ang mas maraming sasakyan na paparating at nagpunta sa kabilang dulo ng bubong upang pasabugin sila gamit ang bazooka. Nang biglang lumabas ang sinapian sa kanilang sasakyan at nagsimulang maglakad patungo sa gasolinahan habang ang grupo sa bubong ay sinusubukan silang pigilan na makalapit sa bintana, ngunit ang isa sa kanila ay nagawang makalusot sa loob at kinuha si Howard. Mabilis na kinuha ng mga babae ang kanyang kamay at ginawa ang lahat ng kanilang makakaya upang iligtas siya ngunit dahil dito muntik nang makuha si Charlie at si Miguel ay napilitan na bumalik sa loob at pinutol ang braso ng nilalang gamit ang kutsilyo at nagawang mailigtas ang babae. Gamit ang dalawang armas nagsimulang magpaputok ang lalaki sa mga sinapian na biglang umatras at upang maghanda sa susunod nilang pag-atake. At sa oras na tumigil ang gulo nakipagtalo si Miguel kay Charlie dahil sa pagsisikap nitong tumulong at inulit na hindi dapat ito gumanap na bayani at naghinala si Bob na may tinatago ito. Ipinaliwanag ng anghel na ang lahat ng ito ay nangyayari dahil nawalan ng pananampalataya ang Diyos sa mga tao at dahil dito sila ay nahaharap sa isang apocalypse. Nagtanong si Kyle kung ano ang mga nilalang at sinabi ni Miguel na sila ay mga normal na tao na sinapian ng mga aso ng langit. Ngunit dahil siya ay naniniwala pa rin sa mga tao tumanggi itong sumunod sa mga utos at pumunta sa Earth upang tumulong. At umaasa si Audrey ay nagtanong kung si Miguel ay dumating upang protektahan sila at siya ay tumugon na siya ay talagang dumating upang panatilihing ligtas si Charlie dahil ang kanyang sanggol ang tanging pag-asa na mailigtas ang sangkatauhan. At dahil sa pag-aakalang isa itong biro tumawa ang babae hanggang sa napagtanto nito na seryoso si Miguel at dahil natakot sinabi sa kanya ni Charlie 8 buwan na itong buntis at tinanong ni Kyle kung kailangan pa nilang harapin ang mga sinapian sa mga susunod na buwan. Ngunit sumagot si Miguel na hindi ito kakailanganin at ang sanggol ay maipapanganak ng wala sa panahon hanggang sa mangyari yun kailangan nilang tumuon sa pagproprotekta sa bata at doon lamang sila magkakaroon ng pagkakataon na makaligtas sa apocalypse kaya ang kailangan nilang gawin ay magbantay hanggang sa dumating ang panahon.
At pagkatapos ng nakakapagod na gabi nagising si Sandra sa kinaumagahan at naririnig nito si Howard na sumisigaw at nagtungo sa pintuan upang tignan nito. At nakita ang kanyang asawa na ipinako ng pabaliktad sa isang cross at ang kanyang katawan ay puno ng paltos at mga sunog. Dahil dito nagsimulang tanggalin ng babae ang barikada sa harap ng pinto at sinubukan siyang pigilan ni Kyle ngunit nauwi ito sa pagtulak sa kanya pabalik at tumama ang kanyang ulo sa pader. Dahil sa ingay nagising din si Audrey at sinubukan kumbinsihin ang kanyang ina na huwag lumabas ngunit hindi nakinig ang babae at binuksan ang pinto at tumakbo upang tulungan ang kanyang asawa. At sa likod niya nagawa siyang hawakan ni Percy at tumalikod upang protektahan ito sa mga bula na sumabog sa katawan ni Howard na naglabas ng maraming acid na tumunaw sa likod ng lalaki. At dahil dito nagpa siya ang grupo na atali ito sa isang upuan habang binabantayan si Audrey ngunit sinimulan ng babae sisihin ang kanyang anak at sinabi na kung tumahimik ito hindi ito mangyayari. At nang marinig ang sinabi nito nagpa siya si Kyle na kunin si Audrey at humiling ng kanyang tulong na makahanap ng signal at matapos ng ilang oras nagawa nilang makahanap ng frequency. At nang marinig nila ang mensahe na tuklasan nila na ang ibang tao ay bumubuo ng mga grupo sa ilang mga lugar at sa Red Ridge ay isang grupo ng mga nakaligtas ang nabuo. At nang marinig nito ang pangalan ng lugar na pagtanto ni Charlie na ito ay 1 oras lang ang layo at inimungkahi na pumunta doon sa pamamagitan ng sasakyan ngunit sinabi ni Miguel na hindi sila maaaring lumabas sa mga oras na lumabas ang sanggol dahil ito ay lubhang mapanganib. Si Charlie ay nagpunta sa kusina at nagsimulang kausapin si Jeep tungkol sa ayaw nitong magkaanak at ibinunyag na nagpunta ito sa klinik upang tanggalin ito ngunit sa mga oras na yun natakot ito at tumakbo at nangako sa kanyang sarili na babalik ito sa ibang araw. At hindi ito nangyari kaya nagpasya si Charlie na ibibigay nito ang sanggol sa isang pamilya ngunit ngayon alam niya na ang bata lang ang may kakayahang iligtas ang mundo hindi nito alam kung ano ang gagawin. At dahil gustong tumulong sinabi sa kanya ni Jeep na siya ay malakas at tutulungan siya nito sa anumang kailangan niya ngunit hindi natuwa si Charlie at nagsimulang kutsain siya at sinabing maghanap ito ng ibang lolokohin. Samantala si Kyle at Audrey ay nagbabantay sa bubong nang biglang bumalik ang kuryente at naniwala sila na tapos na ang lahat. Gayunpaman sinabi ni Miguel sa kanila na dapat silang maghanda upang magpatuloy sa pakikipaglaban. At sa labas isang sasakyan ang papalapit sa resto at parehong naghanda si Kyle at Audrey ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto nila na isa itong mag-ama na naghahanap ng tulong at ibinaba ang kanilang baril. Lumabas ang lalaki sa kanyang sasakyan at pumunta sa gasolinahan nang hindi napansin ang mga paparating na sasakyan mula sa lahat ng panig. At mula sa itaas napansin ni Kyle na hindi alam ng lalaki ang nangyayari at bumaril malapit sa kanyang paa upang bumalik ito sa kanyang sasakyan ngunit nauwi ito sa pagsagasa sa kanya bago pa ito makabalik. At dahil ang bata ay nasa kamay ng mga sinapian tumalon si Kyle mula sa bubong at nagsimulang umabante patungo sa bata habang binabaril ang mga nilalang ngunit nang buhatin niya ito natuklasan nito na sinapian din ang bata at isa lamang itong bitag. At upang tulungan siya tumalon si Audrey sa baba at nagsimulang bumaril sa lahat hanggang sa maabot nito si Kyle ngunit naubusan nito ng bala at kailangan niyang magkulong sa loob ng sasakyan upang manatiling ligtas at iniwan si Kyle upang tapusin sa labas. At sa loob ng resto nakiusap si Charlie kay Miguel na tulungan sila at sinabi na kung wala itong gagawin ay lalabas ito para tumulong. Upang panatilihing ligtas ang bata sumang-ayon si Miguel at kumuha ng 2 baril upang umabante sa laban at ginamit ang gasolina upang magsindi ng apoy malapit sa sasakyan. Nagawa nitong paalisan ang lahat at kinuha si Audrey palabas ng van at tumakbo pabalik sa resto bago sumabog ang gasolinahan ngunit habang wala sila nagawa ng batang sinapian na makapasok at mayroong kutsilyo upang tapusin si Charlie. Nagmadali ang batang sinapian at nagawang masugitan ang kanyang tiyan ngunit nauwi ito sa pagtama sa kanyang sarili at nawala ang kanyang 2 hinlalaki na nagbigay kay Charlie ng pagkakataon na itulak siya palayo. At sa mga sandaling yun nagawa ni Miguel na umabot sa babae at nagsimulang hanapin ang bata na mabilis na wala. At habang sinusubukan nitong hanapin ang nilalang muling nawala ang kuryente at ang lahat ay nagsimulang hanapin ang batang lalaki. Ngunit dahil sa madilim na lugar nagulat sila sa pamamagitan ng isa sa mga halimaw na tumalon sa likod ni Bob na nagpilit kay Miguel na ihagis ang bata habang tinapos ito ni Jeep. At sa sandaling umalis ang bata sa eksena si Charlie ay nagsimulang mag-labor habang ang parang trumpeta na pagsigaw nito ay umalingaw sa buong lugar. At dahil nag-aalala sinabi ni Miguel na may isang mapanganib na bagay na papalapit at pinilit si Charlie na ilabas ang sanggol sa lalong madaling panahon. At sa labis na pagsisikap na gawa ng babae na isilang ang bata at tumanggi itong hawakan at dinala ni Audrey ang bata kay Sandra na nagkunwaring humingi ng tawad habang sinusubukan nitong kumawala.
At sa loob ng resto sinabi ni Miguel na ngayon ay walang magagawa ang mga sinapian sa bata at kaya nagpadala ang Diyos ng isang anghel na si Gabriel. At dahil alam na ang mga tao ay walang laban sa mga anghel sinabi ni Miguel na dapat silang umalis sa lalong madaling panahon at hiniling ni Charlie ang sanggol upang tumakas ngunit nagawa ni Sandra makawala sa mga huling segundo at kinuha ang sanggol mula sa kanyang anak at sinabing ibibigay niya ito kay Gabriel kapalit ng kaligtasan. At dahil sa galit inutusan ni Charlie si Sandra na ibalik ang kanyang anak at tumanggi ang babae. Ngunit nang dumating si Gabriel natarante ito at binaril siya ni Miguel at nagpilit kay Jeep na tumalon upang iligtas ang sanggol. At dahil walang oras para makipag-usap ginamit ni Gabriel ang kanyang sandata upang subukan na tamaan ang bata at binaril ni Bob ang anghel upang tumulong ngunit nagawa ng makalangit na nilalang na iwasan ang bala at nilaslas ang tiyan ni Bob gamit ang kanyang pakpak at tinulak ito papalayo. At nang makita sinubukan ni Jeep na tulungan ang kanyang ama ngunit pinigilan ito ni Miguel na iniwan sa kanya ang misyon na ilayo ang bata sa lugar at ibinigay sa kanyang ang susi ng sasakyan at hiniling na basahin nito ang tagubilin. At kahit hindi nito alam ang sinasabi ni Miguel kinuha ni Jeep ang mga babae at sanggol at tumakbo sa labas kung saan lahat ng sinapian ay nakayuko at hinayaan silang pumunta sa sasakyan at tumakas ng hindi lumalaban. At sa kabilang banda si Miguel ay nanatili sa likuran at sinubukan na kumbinsihin ang kanyang kapatid na manampalataya sa sangkatauhan ngunit tila ayaw ng makalangit na nilalang at nagsimulang umatake at nagsimula ng laban sa pagitan ng mga anghel. At gamit ang baril nagsimulang magpaputok si Miguel kay Gabriel na nagawang pigilan ang mga ito gamit ang metal na pakpak nito at lamusong sa kanyang partner at sinusubukan siyang matamaan sa binti. At matapos makaiwas tumilapon si Miguel sa pader at halos mabutas ang mukha nito gamit ang sandata ni Gabriel ngunit nagawang itulak ang kalaban at inihagis ang TV sa kanyang ulo. At kahit pa hindi na ito anghel nagawa pa rin lumaban ni Miguel at nagawang patumbahin ang kalaban ng ilang beses ngunit pinatunayan ni Gabriel na superior siya at nagawang laslasin ang kanyang tiyan tulad ng ginawa nito kay Bob. At kahit pasugatan ang dating arkanghel ay nagawang lumaban at nagsimulang umatake ng sunod-sunod at tumalon sa likod ni Gabriel upang pisilin ang leeg nito ngunit nagawa ng anghel na kunin ang kanyang sandata at ginamit ang isang lihim na talim upang tusukin ang puso nilang dalawa. At dahil hindi na ito isang banal na nilalang naramdaman ni Miguel ang lahat ng pinsala mula sa sugat at bumagsak sa lupa na halos wala ng buhay at ang kanyang katawan ay naging isang liwanag at misteryosong naglaho. At sa kamatayan ni Miguel lahat ng kanyang tato ay lumabas sa braso ni Jeep at napagtanto nito na ito ang tagubilin ngunit hindi pa rin niya ito mabasa at nagpatuloy itong magmaneho sa Red Ridge upang maghanap ng tulong. At sa resto nagpaalam si Gabriel sa kanyang kapatid at lumakad sa pinto upang sundan ang iba pa ngunit buhay pa rin si Bob at sinamantala ang pagkakataon upang buksan ang balbula ng gas at ginamit ang kanyang lighter upang pasabugin ang restaurant kasama ang anghel sa loob. At hindi alam na sinakripisyo ng kanyang ama ang buhay nito nagpatuloy si Jeep magmaneho nang lumitaw si Gabriel sa bubong ng kanilang sasakyan nang walang anumang pinsala. At dahil gusto itong patambahin nagsimulang bumaril si Jeep sa bubong ngunit nagawa ng anghel na manatili sa itaas at ginamit ang kamay nito upang pigilan si Jeep. Upang palayain ang kanyang sarili pinabilis ni Jeep ang sasakyan at pinahinto ito upang patalsikin si Gabriel ngunit nauwi din ito sa pagtalsik ng sasakyan at bumaliktad ng ilang beses dahilan upang mawala ng buhay si Audrey bilang resulta. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad hanggang sa makita sila ni Gabriel at inatake si Jeep ng isang suntok. Upang tapusin ang kanyang misyon pumunta ang anghel kay Charlie at inutusan siya nitong ibigay ang bata ngunit sa mga oras na tatapusin niya ang mga ito. Dumating si Miguel na mayroong pakpak at inihayag na nabawi nito ang kanyang posisyon bilang arkanghel at dahil naibalik ang kanyang kapangyarihan kinuha nito ang kanyang espada at nagawang patamaan si Gabriel ng isang atake ngunit tumanggi na tapusin ito at hinayaan na umalis ng buhay. At matapos ang laban sinabi ni Miguel na si Jeep ang tunay na tagapagtanggol na napili at siya ang dapat magdala ng bata sa Red Ridge. At sa wakas umalis ang anghel at iniwan si Jeep at Charlie na may misyon sa pagpapalaki ng bata at nailigtas ang sangkatauhan. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.